Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 13 ng The Beginning After the End, at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Habang naglalakbay si Arthur sa mahiwagang yungib, sinusundan ang misteryosong tinig na gumagabay sa kanya at naghahanap ng paraan pauwi. Maingat siyang naglalakad sa mapanganib na landas. Gayunman, madulas ang bato at bago pa siya makareaksyon, nadulas siya at nahulog mula sa isang matarik na bangin. Nagbabala ang tinig, ngunit huli na ang lahat. Inasahan na ni Arthur ang matinding sakit mula sa pagbagsak, ngunit sa halip, lumapag siya ng may banayad na epekto. Isang mahiwagang aura ang bumalot sa kanya, pinahupa ang lakas ng bagsak. Napadaing siya habang bumabangon, nagbubulong na sana'y nagbigay ng mas maagang babala ang tinig. Nang lumingon siya sa paligid, namutla siya sa matinding pagkagulat. Ilang hakbang lamang mula sa kanya, isang matangkad at dambuhalang nilalang ang nakaupo. Ang anyo nito ay tila isang mandirigmang demonyo. Nakasuot ng mabigat na baluti. Napaatras si Arthur, mabilis ang tibok ng kanyang puso. Ano yan? Sigaw niya, ramdam ang kaba sa kanyang katawan. Ngunit hindi gumalaw ang nilalang upang salakayin siya. Sa halip, nagsalita ito, sa tinig na ngayon ay mas malinaw at pamilyar na sa kanya. Sa wakas, nagkita rin tayo, bata, sabi nito habang lumapit at iniabot ang kamay sa kanya. Nanatili si Arthur sa kanyang kinatatayuan, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Tila napangiti ang nilalang habang nagpatuloy, mabuti pa, isara mo na ang bibig mo, baka pasukin ng insekto. Nagulat si Arthur at agad na isinara ang kanyang bibig, bagamat nananatiling nagdadalawang isip kung tatanggapin ang kamay ng estranghero. Nang tuluyan niyang abutin ito, naramdaman niya ang init kahit sa ilalim ng malamig na baluti ng mandirigma. Sa unang tingin, nakakatakot ang anyo nito, matulis ang mga tampok, mabagsik ang presensya, ngunit walang bahid ng pananakot sa kanyang kilos. Matatagalan bago ko mabuksan ang isang dimensional rift na sapat na malakas upang maihatid ka pabalik sa iyong mundo, paliwanag ng nilalang. Pagkatapos, itinuro nito ang isang pangkat ng mga halaman na may kakaibang bunga. Ang mga ito ang magpapalakas sa iyo habang hinihintay natin ang tamang oras, dagdag nito, sabay abot ng isang prutas kay Arthur. Nag-alinlangan si Arthur bago tinanggap ang bunga. Salamat. Anya, bagamat hindi pa rin lubos na makapaniwala sa nangyayari. Habang sinusuri ang paligid, napansin niya ang isang lila na prutas na mukhang pamilyar. Naalala niya ang masasayang sandali kasama ang kanyang pamilya, kung saan nagtitipon sila upang kumain ng prutas. Mukhang okay ito, sabi niya, bahagyang nangiti sa alaala, bahagyang natawa ang nilalang. Mas masarap nga yan, payo nito, pakiramdam ni Arthur ay unti-unting nawawala ang kaba niya. Napatingin siya muli sa kanyang kasama. Alam kong sinabi mong ikaw ay isang babae, pero mayroon bang mas angkop na pangalan na maaari kitang tawagin, tanong niya. Tumigil saglit ang nilalang bago sumagot, ang pangalan ko ay Sylvia. Sylvia, ulit ni Arthur, sinasanay ang sarili sa pangalan nito. Pwede ba kitang tanungin ng ilang bagay? Tumango si Sylvia. CJ. Pero hindi ko maipapangakong masasagot ko ang lahat. Habang unti-unting nawawala ang kanyang takot, nagsimulang bumaha sa isipan ni Arthur ang mga tanong. Nasaan na ba siya talaga? Bakit mag-isa si Sylvia rito? Saan siya nanggaling? Paano siya nasugatan? At higit sa lahat, bakit siya iniligtas? Ang unang tanong ay madaling sinagot ni Sylvia. Ang lugar na ito ay isang makitid na zona sa pagitan ng Beast Glades at ng kabubatan ng Elshire. Halos walang nakakalam ng lokasyon nito dahil ginagawang protektado ko ito mula sa mga hindi dapat makapasok. Ikaw, Arthur, ang kauna-unahang nakapasok dito, napaisip si Arthur bago nag-atubiling sinabi, pwede mo akong tawaging Art, ganon kasi ako tinatawag ng pamilya ko, tumango si Sylvia. Mabuti. Tatawagin kitang Art mula ngayon, sumunod na tinanong ni Arthur kung bakit mag-isa ito. Bahagyang lumungkot ang ekspresyon ni Sylvia, ngunit nanatili ang lakas sa kanyang boses. Mag-isa ako dahil wala na akong natitirang kasama, sagot niya. Marami akong kaaway, mga nilalang na nais makuha ang isang bagay na aking pinoprotektahan.
Ang huling labanan ko laban sa kanila ang nagtamo sa akin ng sugat na ito. Hinaplos niya ang peklat sa kanyang dibdib, na tila may bakas ng pagod sa kanyang kilos. Bakit kita iniligtas? Pahinto-hinto siyang nagsalita, tila hindi sigurado sa sagot. Marahil ay naantig ako sa iyong tapang at sakripisyo. O baka naman, masyado na akong nalungkot sa aking pagiging mag-isa. Hindi ko rin lubos na nauunawaan. Tahimik na pinanood ni Arthur si Sylvia habang ito'y naglakad papalayo, patungo sa isang upuan sa dulo ng yungib. Naroon ang bigat sa kanyang mga hakbang, isang lungkot na hindi niya maitagong ganap. Paumanhin, Art, sabi niya, mas malambot ang tono ngayon. Ngunit kailangan kong magpahinga. Kailangang gumaling ang sugat ko upang maihanda ko ang dimensional rift bukas. Tumango si Arthur, nauunawaan ang kanyang sitwasyon. CJ. Magandang gabi, Sylvia. Habang lumalayo ang anino ni Sylvia sa loob ng yungib, napansin ni Arthur ang isang bagay. Sa kabila ng kanyang nakakatakot na anyo, si Sylvia ay tila malungkot. Ang paraan ng kanyang pagsasalita, ang paraan ng kanyang kilos, lahat ay nagkukwento ng isang buhay na puno ng pagsubok at pagkawala. Bago siya tuluyang umupo, muling nagsalita si Sylvia. Halos hindi ko matukoy kung nasaan sila, ngunit gusto kong ipaalam sa iyo, ang iyong pamilya at mga kaibigan ay ligtas. Kung sakaling nag-aalala ka pa rin, napatigil si Arthur, lumakas ang tibok ng kanyang puso. Ligtas sila, bulong niya. Biglang nawala ang bigat sa kanyang dibdib, at ang kanyang puso ay napuno ng matinding ginhawa. Napaluha siya, ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa takot o pangungulila, kundi dahil sa pasasalamat. Salamat, Sylvia, anya, habang ang luha ay malayang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Sa unang pagkakataon simula nang magising siya sa kakaibang lugar na ito, muling sumilay ang pag-asa sa kanyang puso. At dito nagtatapos ang chapter 13 ng The Beginning After the End. May sumusubaybay ba? Mag-comment naman sa baba at maraming salamat.